Magandang tanghali po. Ito po yung progress ng bahay na pinagagawa po namin doon po sa Maynila. At ayan po yung bakal, raba at saka yung buhangin. Nilagay na po dito sa taas. Ito na po yung taas. Binaklas na po nila yung kalahati ng bubong natin. At ayan, bumili po tayo ng mga kahoy na gagamitin po sa pagpuporma po nila. So ayan po yung pinakabubong po namin. Nabubulok na. At hindi pa po yan pwedeng tanggalin kasi wala pa pong bubong. Mahirap pag umulan. Mababasa po yung nangungupahan sa baba. At ayan na po yung bubuhusan po nilang bakal. Nilagay na po nila dyan sa gilid. Yung iba po nabuhusan na. Nalagyan na rin ng forma. So patutuyuin na lang po yan. Ayan na po yung nakikita nyo. Ito po yung nasa gitna. Kalahati pa lang po ang gawa nila. Ito na po yung nilagyan nila ng forma. Nabuhusan na po nila. At ayan na po, natanggalan na po nila ng mga forma. Kasi natuyo na po. Medyo nakakalula pala pag titingin tayo sa baba. Kitang-kita po yung mga bubong ng mga kapitbahay natin. Ayan, dito naman po sa side na to, ito naman po yung binuhusan nila. Yung kanina po kasi, sa kabilang side po yan, yung kalahati naman po. Ayan, nagawa na po nila. Ayan, medyo malikot nga lang po yung video dahil nga nasa taas. Syempre nakakatakot po at delikado rin. At ito na nga po yung natanggalan po ng forma dito po sa taas. At nabuhusan na rin po. Ito na po yung kabuuan. Halos sa lahat po, no? Both side po, nabuhusan na po. Ayan na po, malinis na po. Natanggal na po yung mga forma. Nakikita nyo naman po. Ngayon po, nagpatong naman po sila ng hollow blocks. Mas tinaasan po natin kasi yung binuhusan po nila, yan po yung lalagyan natin ng kisame. Yung hollow blocks po na pinatong nila dyan sa taas, pa-slide po yun para po yung agos po ng tubig ulan sa iisang direksyon lang po. Mas mataas po sa harapan, pababa po sa likod. Ayan po. Mas mababa po yung likod. Dito naman po sa hagdan natin, mahaba po kasi ang opening niya, so pinatapalan po natin para mas lumawak naman po yung sahig natin dito sa taas. Ayan po yung mga kahoy kasi binaklas na po nila yung bubong natin, yung lumang bubong po, no? At ayan, nag-ready na po sila ng magiging apakan po nila kasi parating na po yung in-order nating bubong. Kami po ni Pure Health ang nag-order nun at made to order po yun. Manggagaling pa po sa Laguna ba yun o Cavite? So, inaantay na lang po nila kaya ayan, nag-ready na po sila para pag dumating yung bubong, mabilis po nilang maiaakyat doon sa taas. At eto na po, nagkakabit na po sila ng trusses. Dito pa rin po sila sa taas. Halos buong bahay na po natin, buong taas po ay nalatagan na po nila ng trusses. So, konting-konti na lang po. Ang kasunod na po ay bagong bubong na. At yun po yung gusto ko talagang mangyari. Ang mapalitan po yung bubong natin. Ayan na po, naikabit na po nila yung bubong natin. At kami rin po ang umorder niya ni Pure Health. Kagaya rin po yan ang bubong natin dito sa Dait. Ito pong bubong na to ay made to order para po hindi na po nila puputulan. Kung ano po yung sukat ng taas natin, yun din po yun. So, ikakabit na lang po nila. At ayan na nga po na ikabit na po nila. May bago na po tayong bubong. Ito pong bubong natin ay 0.6 po ang kapal. Mas makapal po yung kinuha natin para mas tumagal po siya. At ito na po, nag-order naman po tayo ng hollow blocks kasi maglalagay po ng partition doon para po sa kwarto at para rin sa CR. So, ayan po, nakaready na rin po yung hollow blocks. Yung simento po nandun na po sa taas at saka yung buhangin. Ayan po, nailatag na po nila yung hollow blocks. Meron na po tayong partition ng kwarto. 2 kwarto po yan at saka po yung CR. Nagawa na rin po nila. Ayan po yung isang kwarto. Tapos sa bandang kanan, ayan po yung CR. Ngayon naman po, nagpalitada naman po sila dito po sa CR. Nagsimula na po sila. Tapos ayan po, nagpagawa tayo ng kahit maliit lang na lababo kasi kailangan din po natin yan kapag ka nandyan po tayo.
Ito naman po yung para sa ilaw kasi kailangan na pong makabitan ng ilaw doon kasi dumilim simula nung nalagyan ng bubong at nalagyan ng kwarto. At ayan na nga po yung mga materyales na gagamitin nila para po malagyan na rin po ng saksakan. At medyo uminit din po, nakulog po kasi yung buong taas natin. Kaya kailangan na nilang makabitan ng saksakan at saka ng ilaw para lumamig at magkaroon ng liwanag. Ito po, may ilaw na po yung kwarto natin. Dito sa labas ng kwarto, meron na rin, ayan. Tapos, dito sa tapat ng lababo. Tapos, dito sa CR. At syempre, dito po sa hallway, meron din pong ilaw para mas maliwanag po. Syempre, nagpalagay din po tayo ng outlet para po sasaksakan ng mga gagamitin po natin. Ayan, pagkatapos po sa kuryente, ito naman po, nagpapalitada naman po sila dito. Lahat po, no, papalitadahan nila para mas maganda po tignan. Ayan, simula po doon sa bintana, papunta po dito sa kwarto. At ito po, nagpalagay din po tayo ng agusan ng tubig simula po sa bubong. Alam nyo na kapag umuulan, kailangan po ng aagusan ng tubig. So, simula po yan sa likod, papunta po sa harap. Kasi sa harap po, meron po siyang kanal na pwede pong pag-agusan ng tubig. At ito pala, nagpalagay din po tayo ng lalagyanan o patungan ng kalan. Katabi lang po siya ng lababo. Ito naman po yung bintana sa kwarto, pinasaraduhan na lang po natin kasi wala na rin po tayong makikita doon. At nagpapagawa po yung katabing bahay natin. At ito, meron na pong hamba yung kwarto natin at pinto na lang po yung kulang. Ngayon, dito naman po sa CR ay okay na po. Yung lababo, yung patungan, tuyo na po siya. Ngayon, yung gripo po sa CR, ayan, nailipat na rin. At ito naman po yung pinto na ikabit na rin. Sa CR po yan. Tapos dito naman po sa dalawang kwarto, konti na lang po, no, na ikakabit na po yung pinto. Naka-ready na po yung hamba. Ayan yung mga gamit natin sa baba na pinaakyat po natin kasi may nangungupahan nga po dun sa baba. Tapos, ayan po yung gagamitin sa pinto. Dito naman sa hagdan, wala pa pong harang. Palalagyan din po natin ng harang yan. So, konting-konti na lang po matatapos na. At ito po yung bintana, pinatapalan natin. Pinapalitadahan na rin po natin para magandang tingnan. Kung galing ka dito sa kwarto, ayan, agad ang makikita mo yung hagdanan. Ano, paglabas mo, dito sa gilid, patungan po ng kalan, ng lababo, ng CR. Tapos, ayan po yung gripo, maayos na rin po. Pinalitadahan na rin po nila para magandang tingnan. Yung dalawang kwarto po natin, ayan, nakaabang na po yung hamba. Ikakabit na lang po yung pinto. Ayan na po yung pinto na ikabit na po para po sa dalawang kwarto. Halos magkatabi lang po ang pinto namin. May isang pakaliwa ang bukas at pakanan. Tapos, ito pong pinto na to, pinagawa lang po natin. Hindi na po tayo bumili. Pinagawa po natin. Tapos, dito naman po sa hagdan, ayan, makikita nyo po yung pinagawa nating maliit na gate. Tapos po, dito naman po sa ilalim ng hagdan, pinatapalan po natin ng plywood para po komportable naman po yung umuupa sa baba. So pagkagaling mo po dito sa baba, paakyat po, ayan, makikita nyo na po yung gate na pinagawa namin. Manipis lang po yan. Hindi naman po siya ganun kakapal. Kasi kailangan din po natin yan kapag nandyan tayo, kailangan meron din tayong gate. At saka habang wala po tayo, hindi po sila makakaakyat dun sa taas. So pag akyat po natin, ayan po makikita natin agad dito yung CR. Tapos, ayan po, yung lababo natin, naikabit na po, ayan. Pati rin po yung bowl ng CR, naikabit na rin po. Maayos na rin po ang pagkagawa ng gripo natin. Ayan, kung napapansin nyo, gripo lang po yung nandiyan dyan. Hindi na po tayo nagpalagay ng shower kasi bihira naman po tayo nandiyan dyan.
Tapos ayan po, dito naman po sa side na 'to makikita niyo yung bintana may salamin na. At ito na po yung pinakahuli na pinagawa natin. Ito po yung naging harang po sa hagdan natin. Ayan po, oh. Ayan, pinapinturahan po natin yung gabay at saka yung hagdan po. At pinalagyan na rin po natin ng barnes. At ito po yung huling-huli nilang ginawa. At pasensya na po sa video dahil hinihingi lang po natin yan. Medyo malikot lang po, no? Pero ayan po yung katapusan, ito na po yung huli nilang ginawa. At maalala lang po natin, pinalagyan po natin ng buhos yung ibabaw po ng bintana para pag umulan po, hindi po diretso agad sa bintana. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng manunood. Hanggang dito na lang po ang atin pong pag-update dito po sa bahay namin sa Maynila. Dahil tapos na po. At maraming salamat po sa lahat ng manunood. Shoutout po kay Ate Annie Haramilya at kay Mr. PH, kay Ma'am Jasmine. At sa inyo po sa Kalingap viewers and supporters, maraming salamat po. God bless po, mabuhay, maraming salamat po.